Habang ipinapamalas ng Blood Cult Elder na si Chogui ang kanyang kapangyarihan sa harap ng nakahandusay na si Gyusong, hindi makapaniwala si Sanghu na ang ganitong klaseng antas ng kalaban ay narito, samantala na puno naman ng pag-aalala si Soryong sa nangyari sa kanilang itinuturing na kapatid. Saad ng Elder habang nagpapalabas ng masamang tawa na sila ay nakakamangha dahil nagawa nilang iwan ang Blood Demon Unit Leader na si Gu Pangsu sa ganoong kalagayan, bagamat binalaan niya sila na ang kanilang pagtakas ay dito na magwawakas. Mapapansin naman natin ang malakas na paghakbang ng isang paa sa lupa, ito ay pagmamay-ari ni Sangho na kaagad na lumukso upang sugurin ang Blood Cult Elder para siya ay atakihin gamit ng kanyang sandatang sibat pero nagawa niya itong maiwasan sa pamamagitan ng mabilis na pagtalon. Pabalik sa ating bida ay nag-utos ito sa alaga niyang si Cho kung pwede ba nitong gawin muli ang kanyang pag-atake, pero nagpalabas ito ng tunog na nagpapahiwatig na hindi niya na ito mauulit. Pansin ito, sinabi ni Soryong sa grupo na mukhang naubos ni Cho ang lahat ng kanyang enerhiya matapos ipalabas ang pag-atake nitong Poison Rain. Habang patuloy sa pakikipaglaban ng Elder na si Cho Gui at si Sangho, saad ni Solpyo na mukhang wala silang pagpipilian kundi harapin ito ng harapan. Nagsalita si Huayun sa pagsasabi sa ating bida na sila na ang bahala sa lalaki kaya intindihin nito si Gyusong, na kanyang naunawaan kaya sumagot siya na ito'y kanyang naiintindihan. Napangiti naman ang Blood Cult Elder dahil sa kanyang napapansin, ito ay dahil pumaharap sa kanya ang mga kabataan upang siya ay pagtulungan habang si Soryong ay iniintindi si Gyusong sa likuran kaya nagsabi siya na titingnan nito kung gaano kahusay ang mga kabataang may malaking potensyal. Dali-dali namang lumukso ng buong lakas ang mga kabataan, kung saan sabay-sabay ang tatlong mga babae na sumugod patungo kay Chogui. Bagamat hindi niya ito alintana at nagpatuloy lang sa pag-ipon ng kanyang kapangyarihan habang nagsasabi na isang kamangmangan ang pagsugod nila ng sabay. Kasunod ay ang pagpapalabas niya ng teknik nitong tinatawag na Blood Wheel 10,000 Breaks. Dito ay hinampas niya ang kanyang naipong enerhiya sa lupa, na siyang nagpakalat ng malakas na puwersa sa paligid dahilan ng agad na paghinto ng mga sumusugod na kabataan. Sa tindi ng lakas nito ay makikita natin na napapikit at napatakip ang mga kabataan ng kanilang sarili. Sapagkat hindi ito lubusang gumana dahil bigla na lang sumulpot si Huayun sa likuran ng Elder sabay sabi na ito'y walang silbi. Sa sandaling siya ay makahanap ng pagkakataon ay ang mabilis niyang paghagis ng kutsilyo. Hindi naman ito inaasahan ng Blood Cult Elder kaya nagawa siyang matamaan sa kanyang balikat. Nakadikit ang kutsilyo sa kanyang katawan, sumigaw itong Elder sa nakalalasong bulaklak, samantala sinabi lang ni Huayun sa grupo na ito'y kanyang nahuli at natamaan ito ng lason kaya malapit na siyang hindi makakagamit ng internal energy. Natigilan naman saglit ang Elder dahil sa sinabi nito, pero makalipas ng ilang sandali ay ang paghawak niya sa kutsilyo sabay tawa at pagtukoy sa kanila na mga hangal. Pagkatapos ay ang walang pag-aalinlangan na pag-alis niya sa nakatusok na kutsilyo at pagtanong sa grupo kung inaakala ba nila na habang buhay silang mahuhulog sa lason ng ahas, sabay paliwanag na uminom sila ng antidote kaya wala nang pinagkaiba ngayon ang kanilang kawawang lason sa tubig. Dahil sa kanyang isiniwalat, nagulat ng todo si Huayun at napakagat ng ngipin si Sanghu sa pagkabahala. Bagamat iba ang naging reaksyon ni Soryong dahil mayroong pumasok sa kanyang isipan. Nagpatuloy naman sa paghakbang si Chogui patungo sa kanila habang pinapalabas ang kanyang matinding enerhiya at nagsasabi na sa ngayon, ipapadama niya ang sakit na sa sobrang tindi ay magmamakaawa ang mga itong mamatay na lamang. Ngunit bigla na lang nanlaki ang mga mata ng Elder dahil sa kakaiba nitong nararamdaman. Kasunod ay ang matinding pagsusuka niya ng dugo kaya dali-dali nitong tinakpan ang kanyang bibig ng dalawa niyang kamay sa pagkabahala. Hindi alam kung ano ang nangyayari. Tanong niya kung ano ito dahil pansin niya na ang dugo ay hindi gumagalaw sa kanyang ninanais. Nakikita ang sugat na hindi pa rin gumagaling, natanong niya sa sarili kung ito ba ay sanhi ng lason. Pero hindi siya makapaniwala dito dahil nakakasigurado siya na uminom siya ng antidote. Patuloy na tinatanong ang sarili kung bakit hindi nito magamit ang kanyang internal energy, sa tabi ay nagtaka ng todo si Gyumbong kung ano ang nangyayari sa kalaban. Maya't-maya pa ay makikita natin ang pagtayo ni Soryong sa tabi ni Gyusong. Kasunod ay ang pangungutya nito sa Elder sa pagsasaad na ito'y sayang dahil tuwang-tuwa ito matapos gawin ang antidote na yon, pero mukhang ang langit ay nasa kanilang panig. Nanginginig sa unti-unting panghihina at tindi ng pagkainis, natanong ng Elder kung papaano niya ito nagawa. May ngiti lang siyang sinagot ni Soryong na hindi ba ito halata.
Dagdag pa niya habang tinuturo ang blood cult elder na ito'y dahil ang ginamit nilang lason ay hindi nanggaling sa water snake. Lumipat naman bigla ang eksena ilang oras bago ng pangyayari, kung saan habang hawak ang isang bote na walang laman ay nagsabi si Sang-ho na ito'y hindi mabuti. Si Soryong na napapansin ito ay natanong kung ano ang problema. Kaya paliwanag niya na nagamit na nilang lahat ang lason na kanilang natanggap noong magsimula ang misyon, at ito'y lubos na kinakailangan para mahuli ang mga bastardong blood cult. Narinig ito, nagsabi rin si Gyusong na nagamit na rin niya lahat ang sa kanya. Nagulat naman si Soryong nang malaman niya na itong lason ay ang kanyang ginawa, kaya nagsabi siya na hindi nila ito makukuha ngayon pero makakagawa sila ng kagaya nito, kaya nagtatakang natanong ni Gyusong kung papaano niya itong alam gawin. Nagsalita si Hwa-yun, sinasabing ang lason na ginagamit sa mga bastardong blood cult ay gawang lahat ni Soryong, na siyang ikinagulat ng todo ni Gyusong at ni Sang-ho kaya agad ang mga itong napalingon. Pagkatapos ay napunta ang atensyon nila sa ating bida upang kumpirmahin ba kung ito ba ay totoo at kung ito nga ba ay kanyang gawa, pero napapangiti lang at napapakamot sa ulong naisip ni Soryong na mukhang mahigpit na itinago ang impormasyong ito ng Murim Alliance. Kasunod ay ang pag-ubo niya sabay sabi na kung kailangan nila ng lason, ito'y gagawin niya para sa kanila. Tinawag naman ito agad si Yowa at natanong kung dinala ba nito ang kanyang hiningi, kaya lumabas ito sa itaas ng puno na mayroong hawak na isang bagay. Makalipas ng ilang sandali, nagtatakang natanong ni Sang-ho kung ano itong bagay habang saad ni Gyusong na mukha itong isang uri ng bola. Nang bigla na lang inalog ni Soryong ang bagay ng buong lakas at paulit-ulit. Nagulat naman ng todo si Hwa-yun, at maging ang mga kasamahan nila ay ganoon din dahil bigla na lang itinapon ni Soryong ang hawak niyang bagay sa lupa dahilan ng pagkabasag nito. Dahil dito, nagsabi si Sang-ho sa ating bida na kung mayroon siyang reklamo ay sabihin niya ito gamit ng salita. Bagamat giit ni Soryong na ito'y hindi ganoon at sinabihan silang tingnan ang bagay ng mabuti. Ito ay dahil ang bagay na kanyang binasag ay isang pugad ng mga insekto na tinatawag na jubi. Si Sang-ho nang malaman ito ay nababahalang natanong kung bakit niya ito binasag. Habang si Gyusong naman ay nagsabi na sila ay tumakbo. Pero natatawa lang silang sinabihan ni Soryong na ito'y maayos lang. Ito ay dahil inalog niya ito ng todo kaya ang lahat ng mga insekto ay nahilo. Kasunod ay ang pagkuha niya sa isang insekto gamit ng chopstick at pagsasabi na ngayon ay pipigay nila ang kanilang mga puwitan, na nagtatakang natanong ni Sang-ho kung bakit. Paliwanag ni Soryong na ito'y isang putakti o wasp, isang nilalang na tinatawag na yellow bee, tiger head bee, o di kaya ay who bee. Kinolekta nito ang isang pugad na nakadikit sa isang puno at iniwan ito kay Yowa, at dahil kinakailangan nila ng lason ay napagdesisyonan niyang gamitin ito. Ang kamandag ng isang wasp ay naglalaman ng enzymes na sumisira sa tissue, at ang mga enzymes na iyon ay nagpapahina sa pader ng mga ugat at sumisira sa mga pulang selula ng dugo. Ang hemotoxin ng lakeside quicksand snake o water snake ay naglalaman ng parehong enzymes, kaya kahit na hindi man magkapareho ang lason, magkatulad naman ang kanilang esensya. Pabalik sa kasalukuyan, nagsabi si Soryong na ito ay hindi man kasing lakas ng orihinal na lason pero ito'y sapat na upang istorbohin ang internal energy ng blood cult elder, dahilan ng pagsigaw nito ng todo sa pagmumura sa ating bida. Kasunod ay ang pagsugod nito habang nagsasaad na ang lakas na loob nitong gawin sa kanya, siya na si Mei Cho-gui, at papatayin niya ito. Dahil dito ay mayroon tayong makikitang mga kamay na inangat ang kanilang mga sandata, ito ay pagmamayari ng tinaguriang Spear Dragon na si Sang-ho at ang Sword Phoenix na si Gyumbong kung saan sabay nilang sinaksak ang nanghihinang elder ng blood cult. Nasuka naman ito ng dugo, at pagkatapos ay ang pagkatumba nito sa lupa nangangahulugan ng pagkamatay niya at pagkatalo. Nagawang matalo ang isang elder ng blood cult, sa tuwa ay napayakap ng mahigpit si Gyumbong kay Sang-ho habang hindi naman makapaniwala si Sang-ho sa pangyayari kaya nasabi niya na kumuha yun ng 10 taon sa kanyang buhay. Matapos noon ay ang pagpunta ng atensyon nito sa kanilang mga kasamahan at pagtanong kung maayos lang ba si Gyusong, kaya iniulat ng ating bida na sa kabutihang palad ay mukhang hindi napinsala ang kanyang panloob na bahagi ng katawan, at pinisil nito ang kanyang mga acupoints para matigil ang pagdurugo. Gayunpaman hindi siya nakakasigurado kung papaano uusad ang kanyang kalagayan kaya kailangan nilang magmadali at magpatuloy bago pa mas lumala ang sugat. Nang may bigla na lang napansin si Cho kaya siya ay napalingon. Si Soryong na naramdaman ito ay nagtaka. Kasunod ay natanong niya sa kanyang alaga kung ano ang problema.
pero wala itong may naisagot at nagpatuloy lang sa pagmasid sa aninong papalapit sa kanila sa himpapawid. Maya't maya pa ay pansin natin ang pagkaputol ng mga puno sa kagubatan dahil sa pagdating nito. Nagawang mapansin, nagtaka at nabahala si Soryong at si Hwayon sa kanilang nakikita sa kalangitan. Ito ay ang misteryosong babae galing sa Five Venoms Lords na lumabas sa nakaraang kabanata na siya ngayong nakasakay sa isang dambuhalang bubuyog. Saad nitong babae na tunay nga itong naging isang kaawa-awang bangkay, at iniisip niya na ito ay natural lamang dahil natuto ito ng basurang martial arts. Walang ideya kung sino ito, nagtataka at nagugulat na natanong ni Soryong at Hwayon kung sino itong babae. Nagsimula naman itong misteryosong babae sa pagsasalita habang pinagmamasdan ang grupo ng mga kabataan sa ibaba. Sinasabing ito'y isang martial art na nawala ng silbi dahil lamang sa lason kaya kinakailangan niyang muling pag-isipan ang pakikipagsanib puwersa sa blood cult. Pagkatapos ay ang pagtawag niya sa alaga nitong dambuhalang bubuyog na si Flower at pag-utos sa kanya na dakpin itong mga kabataan. Dahilan ng pagpapalabas nito sa paligid ng napakalakas na tunog na siyang dahilan ng pagtakip ng grupo sa kanilang sarili. Hindi matiis itong walang tigil at nakakabinging tunog, napasigaw na lamang itong si Solpyo at Gyumbong habang hawak-hawak ang kanilang mga tenga. Samantala naisip lang ni Hwayon na ito'y hindi maaari dahil pamilyar itong insekto. Nauunawaan ang kasalukuyang sitwasyon nila, nag-utos siya sa lahat na protektahan nila ang kanilang tenga gamit ng internal energy dahil kung hindi, magkakagulo ang kanilang chi at dugo at hindi sila makakagalaw. Dagdag pa niya na unang beses niya lang din itong makita sa personal, pero nakakasigurado siya na ang alaga ng misteryosong babae ay isa sa 10 maalamat na nakalalasong nilalang na tinatawag na Strange Cry Tiger Wasp. Dahil sa isiniwalat nito, napanganga si Soryong sa pagkabigla. Hindi makapaniwalang nasa harapan nila ngayon ay isa sa 10 maalamat na nakalalasong nilalang. Dito ay pansin naman natin ang pagtitinginan at paghaharap nitong dalawang pinakamalakas na mga insekto na kabilang sa 10 maalamat na nakalalasong nilalang. Saad nitong misteryosong babae, ito ay gaya ng inaasahan niya sa Poison Master dahil nagawa nitong maamo ang isa sa nakalalasong nilalang at natanong niya kung sino ito. Bagamat binawi niya ito at sinabing hindi niya ito kailangang sabihin. Dahil kahit sino man ito, ang parteng iyon ay hindi importante. Kasunod ay ang pagtukoy niya sa ating bida na muli nitong ikinagulat. Pabalik sa babae habang inaangat ang kanyang kamay, sinabi niya sa ating bida na simula ngayon, siya ay kanya ng pagmamayari.